nang pumutok ang balita sa bagong sakit na kumakalat sa bansang China Disyembre ng taong 2019. Una namang nai-report ang kaso sa labas ng China sa bansa naman ng Thailand at sunod-sunod na ngang nahawa ang buong mundo habang ginagawa ko ang videong ito ngayon ng ika-19 ng Nobyembre taong 2020. Pumalo na ang kabuoang kaso ng coronavirus sa 55.6 million. Naka-recover man ang 25.8 million. Umabot naman ang nasawi sa 1.34 million. Ni hindi ko inakala na makakakita ako ng pandemiko sa talang buhay ko. Napakaraming bagay ang nabago ng coronavirus sa aking buhay at sa milyong-milyong buhay ng mga Pilipino at maging sa lahat ng tao sa buong mundo. Napakaraming nawalan ng trabaho dahil sa pagbagsak ng ekonomiya at ang pinakamasaklap ay ang mga kakilala, mahal sa buhay, tatay, nanay, anak, ate, kuya, tito at tita na hindi na muling makakapiling pa. Ang mga nurses at mga doktor na pilit bumabangon araw-araw para naman pilit na magsalba pa ng mga buhay. Kamakailan lamang ay nagulat ang mundo nang malaman na habang ang Pilipinas at ang buong mundo ay nagluluksa at hirap na hirap, ay nakita naman ang pagpaparty ng mga tao sa bansang China. At ngayong isinara ng bansang China ang kanilang pintuan para naman sa ating mga Pilipino. Ayon sa artikulo ng Manila Bulletin, Wednesday, ngayong mismong linggo, inanunsyo ng bansang China na isasara muna nila ang kanilang bansa para sa mga Pilipino. Ito ay dahil mataas di umano ang bilang ng kaso ng coronavirus dito sa ating bansa. Marami naman ang natuwa ng ianunsyo ng bansang Russia na sa wakas, makalipas ang higit sa 7 buwan, sila di umano ay nakahanap ng lunas para naman sa matinding sakit na gumugupo naman sa buong mundo. Ayon sa pinuno ng Russia na si Vladimir Putin na ang kanilang na-develop na bakuna ay epektibo at pinatunayan pa nga niya ito na ang kanyang anak ay kanyang paturukan nito. Ngunit ayon naman sa WHO o World Health Organization na masyadong minadali ang proseso ng paggawa nito, kaya naman hindi ito nire-rekomenda pa upang gamitin. Ito ay sa kabila naman ng pagsasabi ng Gamaleya National Center of Epidemiology at Microbiology sa Moscow sa bansang Russia. Ayon sa kanila na ang pag-aaral ay naglabas ng 92% na mabisa nga ang Sputnik 5. Ito ay upang tuluyang mapigilang kumalat ang nakamamatay na sakit na coronavirus. Ngunit katulad nga ng unang nabanggit na tila ba ito ay minadali, kaya hindi nito dinaanan ang dapat na tamang proseso upang maituring naman na ito ay tunay na epektibo. Kasabay din ng puspusang pag-aaral ng buong mundo ay inaaral din ng BioNTech kasama naman ng higanteng kumpanyang Pfizer ang kanilang namang bersyon ng bakuna. Unang linggo ng Nobyembre, pumutok ang balita na ang bakuna ng BioNTech kasama ang Pfizer matapos dumaan sa tamang proseso ay napatunayan na may 95% na epektibo para namang lubusang mapahinto ang pagkalat pa ng nakamamatay na sakit na coronavirus. Nang ika-19 ng Nobyembre nang mag-announce ang palasyo ng Malacanang sa press briefing naman ni Speaker Harry Roque na opisyal nang gagamitin ang bakunang nadiskubre ng dalawang higanteng mga kumpanya. Ito ay upang sa wakas sana ay matuldukan na ang pagdami pa ng kaso sa Pilipinas ng nakamamatay at lubhang nakahahawang sakit. Ngunit sino nga ba ang mag-asawang doktor na matagumpay na nakadiskubre ng lunas at ano naman ang kanilang dinaanan upang ang lunas na ito naman ay maisakatuparan? Ang pinagmulan. Ayon sa kanila na sila mismo ay nagsimula sa normal na pamilya. Pareho silang anak ng mga imigrante. Ang ngayon ay ang chief executive ng kumpanyang biotech na si Dr. Sahin ay ipinanganak sa syudad ng bansang Turkey na ang Iskenderun.
Ang pamilya naman nila ay lumipat sa kanlurang bahagi naman ng Germany nang ito ay 4 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang ama ay nakakuha naman ng trabaho sa factory ng Ford sa naturang bansa. Samantalang ang kanyang asawa naman na si Dr. Turesi ay ang siyang Chief Medical Officer ng kanila mismong kumpanyang itinatag. Ipinanganak sa bansang Germany. Ang kanya namang mga magulang ay kapwa mga Turkish at kapwa doktor na lumipat naman sa bansa bago ito ay ipanganak. Nagkakilala ang dalawa nang si Dr. Sahil ay nag-aaral pa lamang at nagfo-focus sa pag-aaral ng immunotherapy. Ayon sa dalawa na sila ay nagtatrabaho pa rin kahit pa nga sila ay literal na ikakasal na sa parehong araw. Ang pagsisimula ng taong 2001, ang mag-asawa ay nag-focus naman sa pagsasaliksik sa oncology. Ang oncology ay isang uri ng pananaliksik sa sakit naman na cancer. Ang dalawa ay masigasig na sinaliksik ang paggamit ng RNA o ang genetic code upang potensyal na labanan ang sakit na cancer sa pamamagitan naman ng pagkakaroon ng antibodies. Ng taong 2060 naman, ng kanilang ibenta ang kanilang kumpanya sa halagang $1.4 billion. Sa parehong panahon naman ay busy na sila sa pag-aasikaso sa kanila namang pangalawang kumpanya na ang BioNTech. Ang BioNTech ay kanilang itinayo ng taong 2008. Ang kumpanya namang ito ay nagfo-focus sa mas malakihang pagsasaliksik ng gamot laban naman sa mas maraming uri pa ng mga cancer. Ayon sa kanila na ang kanilang pananaliksik sa kumpanyang ito gamit ang mRNA ay siya namang naging napakalaking tulong sa pagtuklas naman nila ng bakuna laban naman sa nakamamatay na COVID-19. Ang lunas. Ayon kay Dr. Sahin, ng January pa lamang ay nabasa na nilang mag-asawa sa dyaryo ang sinasabing bagong virus na natuklasan naman sa syudad ng Wuhan sa bansang China. Kanilang ikinagulat na ang kanilang mRNA na pamamaraan ay maaaring gamitin upang maging solusyon naman sa pamamaraan ng pagtuklas ng bakuna upang malunasan naman ang sakit na COVID-19. Ayon sa kanila, kaagad na nag-assign sila ng 500 mga staff upang kasing bilis ng kidlat ay maaral na agad ang maaaring maging sagot sa naturang bagong sakit na natuklasan. Ayon sa kanila, sinunod nila lahat ng pag-iingat kasama sa kanilang binakunahan bilang ang pagtitesting sa gamot ay ang mga matatanda, bata, may mga sakit sa puso, sakit sa baga, cancer, diabetes, at maging ang mga taong labis ang timbang. At ayon naman sa kanila na lahat sila ay positibo naman ang naging resulta. Ayon sa New York Post na ang bakuna ay kinakailangang nakatago sa taguan na may temperatura na 70 Celsius o 158 degrees Fahrenheit. Dagdag na mga doktor na aabot sa $40 ang isang turok ng bakuna. Ayon sa doktor na umaabot na di umano ang mga pumanaw sa lagpas 1.38 m at ayon sa kanila na ang kanilang layunin ay ma-immune o hanggat maaari ay hindi na talaban ang marami sa populasyon sa buong mundo. Kinakailangan lamang na paglabanan ang mga pangamba sa pagpapaturok ng kanilang bakuna. Ayon naman sa isang report na ang doktor na si Turesi sa edad na 53 ay nais naman na maging isang madre. Ngunit nang siya ay tanungin mismo, ang kanyang sagot ay ang siyensya ay ang talaga namang kanyang naging pasyon. Dagdag pa niya na ang pinakadakilang gawin ay gamitin ang siyensya at teknolohiya upang mapagsilbihan naman ang mga tao. Ayon sa kanya ay yun naman ang kanyang nagiging motibasyon. Samantalang ang kanya namang mister na si Dr. Sahin ay sa edad na 55 taong gulang. Ayon sa kanya, pareho rin ang kanyang motibasyon katulad lamang din ng sa kanyang may bahay. Dagdag niya na palagian siyang curious at palagiang may tanong. Nais niyang maintindihan kung papaano nangyayari ang mga bagay-bagay. Dagdag ng doktor na siya ay ang nagtatrabaho sa ospital kung saan napakarami na niyang pasyenteng kinakailangan
kailangang sabihan na hindi na niya siya kayang tulungan pa. Ayon pa sa kanya na bilang isang sayantipiko, alam na sa kanyang sarili na hindi pa niya ginagawa ang lahat ng posibleng kanyang gawin. Kaya naman kinakailangan pa niyang mas magpursige pa. Yun naman ang nagsisilbi bilang motibasyon para naman sa kanya. Sa ngayon, inanunsyo ng bansang Amerika na malaki ang tsansa na sa Disyembre ngayong taon sa tulong ng Pfizer na kasamang gumawa ng biotech sa bakuna ay magsisimula na silang magbakuna sa kanila namang mga mamamayan. Dito naman sa ating Pilipinas, ayon kay spokesperson Harry Roque na nasa DOH o Department of Health nakasalalay kung paano ang bakuna ay mapapamigay at maikakalat. Dagdag ni spokesperson Harry Roque na malamang ay uunahin ang pinakamahirap na sektor at mga vulnerable tulad naman ng mga health workers. Sa inyong tingin mga katinagalog, nakita na nga ba ang lunas sa sakit na nagpabagsak sa ekonomiya at nagpahirap sa buong mundo? Ano kaya ang masasabi nyo ngayong isinara ng bansang China ang kanilang pintuan para naman sa ating mga Pilipino dahil di umano ay mataas ang ating kaso ng COVID-19? Isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim at akin naman pong babasahin. Maraming salamat sa mainit na suporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-download din po ang Tinagalog app sa inyong cellphone. Pumunta lamang po sa inyong Google App Store. Ito po ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, keep safe, God bless, and peace out. Marami sa atin ang talaga naman nabighani at namangha sa kwento ng tinaguriang isa sa pinakamatalinong namuno sa makapangyarihang kaharian ng Ehipto. Ito ay walang iba kundi ang reynang si Cleopatra. Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako upang atin pang mas alami ang buhay at kamatayan ng reynang si Cleopatra.